Ayan. Yung i-share, yung message po natin ngayong gabi ay, yan, pabasa nga po. Yan, strengthening the inner man. Alam niyo po ba kung ano yung inner man? Yan, yung inner man po, yan, next nga po natin. Ayan sa atin kasi mga tao, ba may mga katawan tayo, tas sa katawan natin may utak tayo na nakakaunawa. Pero diyan, ang sinasabi diyan, yung outward man natin, yun yung nabibihisan, napapaganda, nadadamitan, napapakain, ganon. Tapos yung inner man naman, yun yung intellect natin, tapos kung sino nga din talaga tayo, yan yung sa spiritual nga na, ano tawag, na, aspect ng buhay natin. Tapos sinabi nga din sa Ephesians, yan, sa verse ng Ephesians, "So I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus, the Messiah, the perfect Father of every father and child in heaven and on the earth. And I pray that He would unveil within you the unlimited riches of His glory and favor until supernatural strength floods your innermost being with His divine might and explosive power." Ayan, dyan sa Ephesians, pinag-pray tayo ni Paul dyan na yung innermost being daw natin ay mapalakas. At sa ibang term nga ng innermost being, yan yung inner man. Sabihin nga po natin, inner man. Yan. At sabi nga dito sa next na, yan, sa sunod, ayan yung huling part ng verse dyan na sabi dyan, "Until supernatural strength floods your innermost being with His divine might and explosive power." Yan, sa last part ng verse na yan, sinasabi na yung divine might dyan ay yung Holy Spirit, na kung sino yung Holy Spirit na kumilos sa Acts Church dati, yan pa din yung Holy Spirit na meron sa atin ngayon. At sabi nga dito, di ba, binigyan tayo ng Panginoon ng Holy Spirit so that through Him, we might operate sa purpose natin dito sa mundo. Kaya ngayon nga, time na ulit na i-activate natin yung power nga ng Holy Spirit sa mga buhay natin. At sabi din sa 2 Timothy chapter 1, yan, sabi dyan, "That is why I remind you to fan into flame the gracious gift of God." Pag sinabing fan into flame, yung pinapaypayan para yung yung umapoy uli, sumilab uli. Tapos sabi dyan, gracious gift of God, that inner fire. Yung inner fire nga yung tinutukoy dyan. Sabi dyan, yung inner fire, the special endowment, which is in you through the laying of my hands. Yung sinasabi dyan na na-receive natin sa, si Paul kasi sa time na yan, di ba, para daw ma-receive yung Holy Spirit, kailangan ng laying of hands. At yun nga yung nasa atin ngayon, yung Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nga din sa yung speaking in tongues, isa siya sa gift of the Spirit na kailangan natin i-activate sa mga buhay natin. Kasi nga pag nag-speak in tongues nga tayo, doon tayo lumalakas, doon tayo parang naging okay ulit. Tas parang naa-align nga tayo sa kalooban ng Panginoon kasi nga prayer yon na heavenly nga. Tapos sabi dyan, diba, yung fan into flame, kailangan i-rekindle uli, i-activate uli. Yung mga pag-speak in tongues natin na hindi lang tayo dapat tuwing nasa church lang mag-speak in tongues o kaya may prayer gathering lang, kundi day by day, kailangan i-fan into flame natin o masilaban ulit nga yung pag-ibig nga natin kay Lord sa pamamagitan ng pagpa-practice nga ng binigay na gift ni Lord na speaking in tongues. Tapos sa Bible, yan, next po. Yan, sa Bible, madaming story doon na nabanggit yung iba't ibang mga fire nga. May fire na yung blessing, tas may fire sa mga offering. May fire din na yung pang, tawag doon? Yung pang destroy na gano'n. Yan, sa Genesis 19, nakita natin dyan yung sa Sodom and Gomorrah, di ba? Dinestroy ng fire ng Panginoon yung lugar na yun kasi nga super makasalanan na. Tapos yung sa Exodus 30, nabanggit yan yung mga yung pillar of fire in the night nung sa wilderness nga sa time nila Moses. Tapos doon sa 1 Kings, yung kay Elijah, yung nag-prepare siya ng altar. Tapos pinadala ng Panginoon yung fire para mapatunayan nga sa mga mga Israelita na hindi totoo yung si Baal, kundi ang Diyos ang totoong Diyos. Tapos, syempre, yung sa Acts 2, na nung pinadala ng Panginoon yung Holy Spirit sa atin, di ba? Fire nga din yan. Tapos sabi dito,
Yan, next natin. Yan, sabi dito, fire is a powerful instrument. Powerful in its movement. Na yung fire daw, super powerful niya na kahit yung parang sa Encantadia, di ba? Nabanggit. Di ba si Perena kapag inano niya na yung apoy, parang wala nang laban yung iba. Kasi nga, apoy na yun, ano magagawa? Yan, tapos sabi diyan, it is penetrating due to its power. Pag sinabing penetrating, parang piercing, parang dumidiin, ganon, parang pumapasok. Yung parang, i-consume ka talaga, ganyan. Tapos sabi diyan, fire is mysterious in action. Hindi mo alam na, pag na-imagine na ba natin na, yung kapag may nagsisiga, dati kasi uso sa amin yung may magsiga doon sa, sa lugar namin. Eh, wala pa nga masyado mga bahay doon. Parang puro damo lang. Parang kinakabahan yung mga matatanda doon. Uy, patayin nyo na, patayin na. Hindi nyo alam kung saan pupunta yung apoy. Kasi nga sabi dyan, mysterious in action. Di mo alam kung kakanan ba o kakaliwa. Tapos sabi dyan, yung fire, it symbolizes power and is very aggressive. Hindi mapigilan. It dominates and conquers. Yan. Nagdo-dominate, nananalo kapag hindi na naapula. Ayan, sabi dyan, fire is confrontational. It takes over whatever it encounters. Na sa mga bahay, di ba, kapag nasusunog, kahit ginto pa yan, susunugin yan. Kahit yung TV mo, mamahalin, susunugin. Kasi nga, ganyan yung characteristic ng fire. Tapos sa Bible din, di ba, sinabi na yung fire ng Panginoon, it removes impurities. Na yung mga impurities sa atin kapag na-experience na nga natin yung fire ng Panginoon. Tapos sabi dyan, yung fire, it is focused, very militant, and pure. Yung fire may isa siyang goal, kundi mag-consume nga. Tapos, sabi dito, there is nothing like cold fire. Yan, walang malamig na apoy. All fire is hot. Fire does not compromise. Yan, katulad nung sinabi dyan na hindi natin masasabi na on fire tayo sa Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin pwedeng ipagyabang na malalim na tayo kay Lord pero hindi naman tayo nagpe-pray. Kasi nga, sabi dyan, walang malamig na fire nga. Kaya kung sinasabi natin na nare-revive tayo ni Lord tuwing may gawain o nagiging on fire ulit tayo, dapat yung fire na yon tuloy-tuloy at hindi siya yung lumalamig o namamatay, naaapula. At sabi nga dito, yan, next natin. Ayan, sabi dyan, si Elijah yan. Sabi dyan, sa panahon daw natin ngayon, kailangan na natin ng tongue of fire katulad ng kay Elijah. Si Elijah kasi yung gumawa ng mga bagay na hindi nagawa ng sino man dun sa panahon niya. Sabi doon, yung parang tinalo niya yung gawa ng kaaway, kahit yung mga powerful na mga hari that time sila, ano pangalan nun? Ayun, basta. Tapos sabi dyan, kahit yung mga nag-backslide na nation, parang napabalik nga sa Panginoon. Tapos yung mga propeta na inalagaan. Dahil yung sa lahat ng mga pagsunod na ginawa nga din ni Elijah. Tapos si Elijah din, di ba, naging, siya, parang living testimony kung gaano ka-powerful ang Panginoon at kung gaano sumasagot ng prayer nga si Lord. Si Elijah, in-expose niya yung gawa ng kaaway sa lugar nila. Tapos, siya din yung nag-initiate ng contest ng yung mga tagasunod ni Baal, yung mga propeta. Tapos, siya lang mag-isa kay Lord. Pero lahat ng yun, pinagtagumpay siya ng Panginoon sa lahat ng yun. At sabi nga dito, yan, sa anong condition daw ba natin kailangan yung tongue of fire? Yan. O kailan natin kailangan yung Holy Spirit? Sabi dito, yan, kailangan natin yung Holy Spirit kapag yung enemy parang nananalo na. Tapos, kailangan din natin ng Holy Spirit kapag yung mabubuting bagay sa buhay natin, parang nawawala na lang bigla. O parang, ay, ganda-ganda ng araw ko ngayon, tapos mamaya parang wala agad. Tapos sabi dyan, kailangan natin ng power ng Holy Spirit. Kapag yung kaaway nga, ayan, parang pinapahiya ka na, o dinidiscourage ka na, kailangan natin ng Holy Spirit kapag yung hindi na tayo makamove forward, yung parang nagiging stagnant na lang. Tapos, kailangan natin ng Holy Spirit. Yan, para sabi ko? Ayan, kailangan na natin yung Holy Spirit pag yung kaaway, yung pinipigilan na tayo na magtagumpay. Tsaka kailangan natin ng power ng Holy Spirit pag yung kaaway, itineturn yung mga blessing natin sa wala lang. Kailangan natin ng Holy Spirit kapag yung kaaway, nafe-feel na natin na parang yung parang tinatanggal ka na sa kalooban ni Lord. At sa lahat ng yan, di ba, in short, kailangan natin ng power ng Holy Spirit
para ma-revive na tayo at talunin natin yung kaaway, di ba? Sa lahat ng yan. Kailangan natin ng power ng Holy Spirit kapag at work na yung kaaway sa mga buhay natin. At sabi nga, fire empowers God's people. Yan. Yung fire, ina-empower niya yung mga anak ng Diyos. At sometimes, it is to confront and destroy the power of the enemy. Yan. Sabi dyan, ngayong generation, ngayon daw natin mas kailangan yung talagang on fire na mga paglilingkod kay Lord. Kasi nga, parang pasama na ng pasama yung mundo nga ngayon. Tapos, ngayon na din mas na-fulfill yung mga yung prophecy nga sa Bible dahil nga malapit na nga din mag-rapture. Sabi dito, yung mga revival daw na nangyayari sa buong mundo, hindi daw lahat doon powerful na kayang gapusan yung gawa ng kaaway. Kasi yung iba nakikirevival lang daw para mag-viral, para mabalita sa mga tao na nire-revive ni Lord yung church, pero hindi naman totoo. Kaya sabi dyan, kailangan ngayon nga na alam natin na yung kaaway mismo yung at work sa mga bagay-bagay. Kailangan tayo mismo, talinuhan natin yung kaaway na alam na natin yung ginagawa niya. At sabi nga dito, next nga po. Yan, sabi diyan, 'di ba? Naalala niyo po si Jeremiah sa Bible. Sabi ni Jeremiah, I will not mention his word or speak anymore in his name. Parang ayaw na ni Jeremiah magsalita o yung mag-preach nga ng about kay Lord, pero hindi niya mapigilan kasi yung fire ng Holy Spirit, yung fire ng Word of God na natutunan ni Jeremiah, nag-shut up in his bones. Yung parang hindi niya na makontain yung fire ng Panginoon na kahit yung buto niya, di ba? Parang alam mo yung sasabog ka na kasi nga, parang di mo makontain yung power ni Lord sa buhay mo. Ayan yung hinihiling ng mga talagang leaders ngayon na lumalapit sa Panginoon na sana one time dumating din tayo sa panahon na yung Word of God, yung Bible, yung Holy Spirit, parang shut up in our bones na hindi na natin makontain kapag di tayo nagsalita about kay Lord, hindi na natin makontain kapag hindi tayo nanalangin, hindi na natin makontain kapag talagang iba na nga yung ginagawa natin. Tapos sabi nga dito, ayan pala, yung picture, sabi dyan, yung mga Kristiyano daw dati, ayan, sila, punong-puno sila ng apoy ng Panginoon na kahit i-persecute sila, kaya nila, tsaka kaya nilang harapin yon. Kasi nga, on fire sila na alam nila na kapag namatay din sila, si Jesus yung makakasama nila. At ngayon daw, kailangan na maging ganyan nga din tayo kasi ayan yung kailangan ng generation natin ngayon. Yung magsastand talaga in the gap, magsastand sa sinasabi ng Bible, tapos yung hindi mahihiya na i-proclaim nga yung pangalan ni Jesus. Tapos sabi nga dito, yung mga Kristiyano daw kasi ngayon, parang nahihiya sila mag-share about kay God. Parang term pa, si God, parang God, yung mga ganun pa. Pero sa mga t-shirt, nahihiya sila magsuot ng mga Christian shirt kasi nga parang nahihiya sila na sila ng mga tao na bakit to sumusunod kay Lord nga yan. Pero tayo, di ba, alam natin yung totoo na sinasabi sa Bible. Kaya kailangan nga na maging ganyan nga yung power ng Holy Spirit sa atin, katulad nung kay Jeremiah. Nang sa gayon ay hindi natin ikahiyangas ang Panginoon. Tapos sabi nga dito, yan, kailangan natin bumalik daw sa Apostolic Christianity na pinakita nga sa Acts Church. Sabi dito na hindi naman boring yung mga revival dati, kundi pwede natin sundan yung Acts Church, diba? Kung paano sila naglingkod kay Lord at kung paano nga sila nag-move in power nga sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabi nga po dito, sa Proverbs 22:28, remove not the ancient landmark which your fathers have set. Ayan. Sabi dyan, mahalaga na alalahanin pa din natin yung mga ginawa ng Panginoon dati. Kasi nga, dati diba sa Azusa Street Revival, talagang kumilos ang Panginoon doon. Isa nga daw sa reason kung bakit kukunti yung on fire na Kristiyano ngayon kasi nga gusto nila na i-mold yung church sa mga uso ngayon. Na i-mold yung church sa mga sinasabi sa TikTok na kailangan
yung yung social media nakikipag-angasan na sa isa't isa na yung church nila may ganito, dapat kami din. Pero dapat nga, mabalik sa atin yung, susundan natin yung ginawa ng mga God's General na dati, yung sumunod sa Panginoon na naging faithful din. Tapos sabi nga dito na oo, nagbabago yung panahon, pero si Diyos, si Lord, diba? He is the same yesterday, today, and forever. Na hindi nagbabago ang Panginoon na kung ginawa niya dati, gagawin niya din ngayon. Kaya ayun nga, at sabi nga dito, marami ding mga tao na hindi makasunod sa Panginoon kasi nga ang daming mga pinagkakaabalahan. Sabi doon, yung next nga natin. Ayan, may mga Kristiyano yun, Christian na nga, pero mas mahalaga pa yung social media, yung gadgets, yung mga pera, tas yung fame. Yan, yung mga tao, yung mga karelasyon, tapos yung mga like sa Facebook, dapat pag nag-post ako ng about sa Word of God, dapat 132 likes, ganyan. Pero dapat, hindi nga tayo ganun kasi hindi naman tayo sa ganun tinawag ng Panginoon. At yung mga ganyan na bagay na humahad lang sa Kristiyano para talagang sumunod kay Lord, ang tinatawag yan na yung mga fire extinguishers. Ayan, next natin. Alam ko na preach na ito dati, pero ngayon, pinapaalalahanan tayo ni Lord sa gantong bagay. Kasi may mga times na, nakaka-attend tayo sa mga revival, pero parang pag-uwi natin kung ano-ano yung ginagawa na kapag nare-revive, pag prayer meeting, pag uwi, magsa-cellphone agad, manonood ng mga ganyan, di nawawala na. May mga times na nire-restore naman talaga tayo ni Lord, pero dahil sa mga maling choices natin sa buhay, parang nawawalang halaga yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi nga tayo mismo, yung choice natin, hindi nagiging align sa choice ng Panginoon. Kaya ngayon, kailangan natin ma-remind na may mga fire extinguishers na tayo mismo yung gumagawa para hindi tayo maging on fire o mamatay yung mga pag-ibig nga kay Lord. Ayan, sabi nga dyan, ito yung mga major na fire extinguishers. Una, yung kasalanan. Yung kasalanan na hindi pa nire-repent, yung mga kasalanan sa mata, di ba? Mga nakikita, naiisip, o naririnig, sinasabi. Kailangan, kung ginagamit na tayo ni Lord, kunyari sa mga pagtuturo, sa mga pag-share, i-repent na natin yung mga bagay na yon. Tapos sabi dyan, yung worldly pleasure, ayan yung mga kasapatan sa mundo na hinahanap pa, kailangan nga, yan, hingi na natin ng tawad yan sa Panginoon na mas okay na pumunta sa Enchanted Kingdom kesa sa church, yung mas okay na mag-basketball kesa sa church, parang ganyan. Tapos sabi dyan yung carelessness, yung careless, basta kawalan ng care. Ano ba Tagalog na? Yon, kawalan ng pake sa mga bagay na patungkol kay Lord. Tapos, yan yung mga television and videos, yung social media ngayon, na yung sinasabi nga na 2 oras sa Facebook, sa mga reels, pero sa Bible, isang verse lang, hindi pa matapos. Verse na yon, kaikli lang. Tapos sabi dyan yung heavy heart na ayaw isurrender kay Lord. Yung mga unbelief na, kaya ba talaga ni Lord gawin yun? O parang gagamitin ba talaga ako ni Lord? Kasi may ano ba yun? Basta, kasi parang may pinaano nga sa akin si Lord, parang may nanaginip kasi ako, tas sinearch ko yung meaning noon, tas pinag-aralan ko, sabi ko, Lord, gagawin mo pa talaga yun. Pero ayun nga, nireview ko din yung sarili ko kasi, oo, gagawin ni Lord yun kasi nga, parang binigay niya din sa'yo yun eh. Kasi yung panaginip kong yun, parang confirmation nga lang. Pero ayun, kailangan ihingi natin ng tawad kay Lord yung mga unbelief natin sa mga simpleng, Lord, kaya mo ba? Lord, kaya ko ba? Pero diba, laging kaya ng Panginoon na gawin yung mga bagay sa pamamagitan natin kung aasa tayo sa Kanya. Yan. Tapos, yung hypocrisy, yung kala mo magaling ka na, kala mo malalim ka na, pero hindi naman talaga yan. Kailangan humingi tayo ng sorry kay Lord kung tingin natin mas better tayo kaysa sa iba. Tapos yung mga anger issue, ganon, kalabitin lang, galit agad.
Diba? Kalabitin lang, gaganon. Maniniko agad, diba? Isuko natin yan kay Lord. Tapos yung mga pagmamurmur o kaya yung mga, ano tawag doon? Yung mga pagko-comment ng, parang tahimik lang. Yung mga kung ano-ano sinasabi. Tsaka mga bitterness, hastiness, yung mga pagmamadali, na prayer marathon, kailangan makapag-pray ako kasi prayer marathon. Pero pagluhod, ay may gagawin pa pala ako, uwi na ako. Yung mga sinasabi na 10 minutes na mga pagpe-pray. Tapos sabi dyan yung looseness o yung kapabayaan nga, laziness, yung katamaran sa mga gawain sa Panginoon, katamaran ng mga paggawa ng mga para kay Lord. Tapos yung oversleeping, tsaka prayerlessness, yung mga tulog ng tulog, wala nang time magbasa ng Bible, wala nang time mag-pray. Tapos yan, yung alcohol, yung mga pag-inom-inom ng mga alak, kung may nag-aalak pa sa atin. Tapos yung pagchichismisa, nakakapatay din yan ng fire ng Panginoon. Yung lust in the eyes, then, tsaka yung lust in the flesh, nakakamatay yan ng fire sa Panginoon. Yan, yung pagsisinungaling, matindi din yung sinasabi dyan ng Bible, di ba? Tsaka may mga times na sinasabi natin, liars go to hell. Parang liars go to hell, nakatatlo ka na, oo, liars go to hell, pero nagsisinungaling pa din. Kaya kailangan, di ba? Isuko natin yun kay Lord. Kasi nga, kayang-kaya talaga tayo, i-revive ng Panginoon. Pero tayo nga lang din talaga yung makulit minsan. Ayan, yung stubbornness nga, tapos yung demonic bondage. Na lahat ng yan, kaya yan i-break ng Panginoon, i-break yung mga curse na naranasan na natin o sa mga moments na nag-fall short tayo sa glory ng Panginoon, sa iilan dyan o kung ilang points man dyan, kailangan nga mag-surrender na tayo fully sa Panginoon at hayaan natin na i-consume tayo ng fire ng Panginoon para matama nga yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Tapos, sabi nga dyan, kailangan nga i-surrender na natin yan lahat, ihingi ng patawad sa Panginoon, nang sa gayon, yung kaaway, masyak naman daw sa atin na, anak ng Diyos, yung mga ganon. Kasi di ba may mga kwento dati na gigising pa lang, pero yung mga demonyo naggugulungan na kasi nga sobrang powerful na. Yan, ibalik natin yung mga ganun sa mga buhay natin na tinatawag tayo ni Lord ngayon para mag-repent sa mga bagay-bagay na nakomit natin, sinadyaman natin o hindi na against nga sa kalooban ng Panginoon. Time na ngayon, di ba, para ipa-strike down natin sa Panginoon yung mga every altar ng mga idolatries sa mga buhay natin. Yan. Tas dito, may prayer points dito. Yan, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Bondage of powerlessness upon my tongue, break in the name of Jesus. Every power assigned to be stealing good things from my life, die in the name of Jesus. Every demonic traffic warden assigned to my breakthroughs, fall down and die in the name of Jesus. Every dark power carrying evil broadcast against my destiny, fall down and die in the name of Jesus. Every embargo of the power of darkness, may moving forward, scatter in Jesus' name. Every dark power converting my buckets to baskets, die in Jesus' name. Every dark power that wants me to move from grace to grace, you are a liar, die in the name of Jesus. At ang kalooban sa atin ng Panginoon, yung sinabi sa Ephesians 6, na be strong in the Lord and in the power of His might. Yan. Tapos sabi po dito, yan, sabi dyan, the power of God is resident in the inner man of believers. Na yung una pa lang, di ba, tinuro na sa atin na nung tinanggap natin si Jesus, nasa atin na yung Holy Spirit na kailangan lang natin i-activate tsaka buhayin ulit. At kung may mga moment na nag-grieve natin, di ba, yung banal na spirito, yun nga, mag-repent na tayo ulit sa Panginoon, nang sa gayon, makakapag-move na all out sa atin si Lord. At sabi dyan, kung bilang mga Kristiyano na sumusunod na kay Lord, tapos hindi pa natin na-apply yung Word of God kunyari sa mga pagpe-pray natin o sa kung ano mang area ng buhay natin, sabi doon, ang hina-hina nating Kristiyano kapag ganon. Kaya kailangan, di ba, bumalik sa atin yung pagmamahal sa Holy Spirit, bumalik sa atin yung pagmamahal sa Bible, tsaka bumalik sa atin yung pagmamahal sa praying in the Spirit nga. Tapos sabi dito, kasi kapag hindi nga
Kapag di nga natin yung nagawa, nagiging weak tayo internally. Tapos may kwento nga po dito. Yan, isang gabi daw, may si ate, yung nakaupo doon. Si ate na nagising na lang siya one time, tapos may nakita siya sa gilid ng kama niya na maliit lang talaga yan dapat. Maliit na creature nga, na may hawak na club. Yung hawak niya, yung pamukpok. Tapos sabi nung creature na yan, yung naka-pink, sabi niya, ipukpok mo yan sa ulo mo hanggang mamatay ka. Sinabi niya doon kay ate. Pero sabi ni ate, sabi niya, in Jesus name, ikaw gumawa ng inutos mo sa akin. Sabi niya, hintayin mo ako, kukunin ko Bible ko, tapos i-review kita. Tapos bigla daw umalis yung bigla niya, nung naka-pink, bigla niya pinukpok yung sarili niya, gaya ng inutos niya, tapos bigla na lang umalis. Tapos sabi nga doon sa kwento na yun, paano daw kaya kung hindi alam ni ate yung word of God, tsaka yung power ng Bible. Baka namatay na daw siya na pinaglalamayan na daw siya kinabukasan na, tapos kinakantahan ng when we all get to heaven. Pero hindi na-realize ng mga tao na, gawa pala ng kaaway yon. Kaya praise God, diba, sa buhay ni ate na kinaya niyang ma-overcome yung naka-pink dahil nga alam niya yung Bible. Kaya sa atin, diba, sa atin sabi nga, kapag wala daw tayong power, mga duwende. Ay, next nga po natin. Ayan, sabi dyan, your power content determines how far you will go. When it is low, you are a spiritual dwarf. Yan, yung power natin, ang inner man natin, yung lakas natin, di ba? Nagde-determine daw yan kung gaano tayo uusad sa mga spiritual na buhay natin. Na kagaya ni ate kanina, kinaya niyang ma-overcome yung maliit na creature na yon. Pero kung hindi, di ba? Ang tawag nga doon, spiritual dwarf, na payag tayo, di ba? Ang laki-laki natin, ang tangkad natin, pero pag tinignan tayo spiritually, bulinggit lang tayo. Pero di ba, dapat sa mga pagsunod natin kay Lord, na, may picture hindi ko nalagay. Kasi parang, yung mga sumusunod nga kay Lord, di ba? Kunyari ako, pero yung inner man ko, higante, ganon. Yun nga yung sinasabi dyan na, kapag malakas tayo spiritually, kayang-kaya natin yung lahat ng bagay kasi nga, kaya natin talunin si Goliath nga. Yan, tas sabi dito, it is that power within you that determines your spiritual success. Yan nga, yung power na within us yung nagdedetermine kung magtatagumpay ba tayo sa buhay natin, sa Kristiyanong pamumuhay natin o hindi. At sinasabi dyan na, yung power ng mga inner man natin, super important yan sa mga buhay natin. Kaya may mga times na, sabi dyan, when your power content is low, your prayer power will be low. Ayan, may mga times na nagtataka po ba kayo kapag, kunyari nagtatawag sila, Ate Mer, sila pastor na, mag 12-hour prayer tayo. Yung iba dadating 5 p.m. na kapag mag-worship na. Pero yung iba dadating umaga pa lang, nandyan na, tanghali pa lang. Kasi nga, doon yun na-determine na kapag yung isang tao gustong-gusto niya mag-pray, gustong-gusto niya mag-worship kay Lord, mapapansin mo na malakas yung inner man niya, na talagang sumusunod siya kay Lord na. Kasi nga, parang naranasan niya na yung power nga ng Panginoon. Pero kapag yung tao, madedetermine mo na yun nanghihina na spiritually. Kapag ayaw na sa mga prayer gathering, kapag ayaw na sa Bible, o ayaw na nga sa mga pag-share ng Word of God. At sabi dito, if you want to survive in this present wicked world, you need to move to the higher ground of power. Yan, kung gusto natin makasurvive sa kasamaan ng mundo ngayon, kailangan natin mag-move sa higher ground of power na kailangan mas mag-level up yung mga anointing natin, mas mag-level up yung mga prayer natin kay Lord, mas mag-level up yung pag-aaral natin ng Word of God. Sabi dito, if you must survive in your life, family, and calling, you ought to possess a greater level of power and anointing. Kung gusto natin magtagumpay, kailangan mas greater level na yung anointing na meron tayo, mas greater power ng Panginoon yung kumikilos sa atin. At sa next slide, sabi dyan, ayan, yung
ngayon nga, 'di ba? Grabe na 'yung nangyayari sa mundo na ang dami ng deception ng kaaway, ang dami ng temptation. Kahit 'yung mga gera, 'di ba, nangyayari na sa iba't ibang bahagi nga ng mundo. At sabi dito, hindi na natin ma-afford na maging mahina lang sa present generation natin. Kasi nga, grabe na yung activities ng demonyo nga sa panahon ngayon. Kaya tayo, kung alam natin na grabe na pala yung, yung temptation, deception, accusation ng kaaway, papayag na lang ba tayo na maging mahina lang o magstay sa mga spiritual level natin ngayon? Parang lahat tayo dito, yung hindi lang tayo tumatanda sa katawan natin, tumatanda din tayo spiritually. Pero sa mga ilang taon na ba natin, mga 10 years, 7 years, 3 years, masasabi ba natin na pinalago na tayo ni Lord, na masasabi na ba natin na umangat na tayo spiritually? Kasi kung hindi pa, diba, now is the time na yung mag-level up na nga sa Panginoon ulit. Tapos, yan, sa susunod naman, yan, may kwento dito. Kwento ulit. Sabi dito, may mga mangkukulam daw na nagtipon-tipon. Ba't ganun? May 201 daw na mangkukulam na nagtipon-tipon. Tapos pinagpe-pray. Nagpe-pray ba yun? Anong tawag doon? May ritual sila na, yung para mag-break na daw yung mga Kristiyano. Mag-divorce yung mga mag-aasawang Kristiyano, kasi nga daw kapag mag-aasawang Kristiyano daw tapos sumusunod daw kay Lord, ang powerful daw. Kaya yun yung mga ritual ng mga mangkukulam na maghiwalay na paano ba? Basta yung ganun, pinaghihiwalay nga yung mga mag-aasawa sa isang church. Tapos it so happen na alam ng mga mag-aasawa na yon, ng mga Christian, na may at work yung kaaway sa panahon nga nila. Pero hindi sila gumawa ng paraan. Sinasabi nila na, hindi, greater is Jesus that is in us than He that is in the world. Na malakas yung Diyos natin, walang epekto yung mga prayer ng mga mangkukulam na yan. Pero one time, dumating yung panahon na as the days goes by, dumadami sa kanila, sa church nila, yung mga nagdi-divorce. Yan. Ang tanong doon, bakit? Kasi nga, hinayaan nila na alam nila na at work na yung kaaway, tas hinayaan pa nila na mas, nagpetiks-petiks pa sila na kaya ni Lord talunin yan, malakas si Lord eh. Pero tayo, di ba, kung may magagawa tayo na gapusin na yung kaaway, talunin na siya, kailangan gawin na po natin. Yung wag na natin hayaan na yung lalaban tayo kapag iiyak-iyak na tayo, yung lalaban tayo pag may nawala na sa atin. Kundi kailangan ngayon pa lang, di ba, nag-walk na tayo sa power nga ng Panginoon. Tapos, yan, may isa pang kwento dito. Ayan, si ate girl. Si ate girl, siya, Christian celebrity siya. E di, yun nga, Christian celebrity siya, alam niya yung Bible, alam niya yung prayer. Pero si ate girl, mayaman siya na Christian, tapos may shop siya. May shop siya. Tapos one time, di ba Christian siya? One time, may pumasok na lalaki sa kanila. Yung lalaki daw, parang normal na pananamit lang, ganyan. Yun. Pumasok yung lalaki, tapos sabi daw nung lalaki, ate girl, anong pinakamahal na benta nyo dito sa shop na to? Sabi ni ate girl, eto po. Kinuha nung lalaki, akin na yan. Hindi pumapalag si ate girl. Tapos sabi pa nung lalaki, ano naman yung pinakamahal na item, pinakamahal na bagay daw sa shop na yon? Ito po yung chandelier, mahal po yan. At kinuha din nung lalaki. Tapos sabi, anong pinakamataas na kinita mo sa shop mo? Million po, million. Tapos kinuha ulit ng lalaki. Tapos sabi nung lalaki, alam mo, ang ganda ng suot mo. Pwede bang kunin ko din yan? Pero ayokong mapahiya ka naman. Kaya ito, ibalot mo sa sarili mo yung wrapper. Yung pang-wrap ng mga benta niya. Para hindi ka mapahiya na kukunin ko yung damit mo. Tapos kinuha na nung lalaki yung damit niya at lahat ng mga kinuha niya nung una. Tapos, umalis na yung lalaki. Parang ganun lang kakalmado yung sitwasyon, pero in short, nanakawan na si ate girl. Pero nung pag-alis ng lalaki,
Etong si ate girl, kinuha niya yung Bible niya. Tapos dali-dali daw niya binasa yung Psalm 23. Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pero bakit naman, anong klaseng shepherd to? Ba't pinabayaan niya ako? Tapos sabi, anong klaseng to? Bakit nanakawan ako, na ganyan-ganyan. Sabi ni Lord, hindi niya papabayaan anak niya. Pero anong ginawa niya? Parang si ate na Christian celebrity, di ba alam niya nga Bible, parang natauhan siya after nung umalis na yung magnanakaw na, bakit ako nanakawan? Alam ko yung Bible. Pero ayun nga, yun nga yung sinasabi na kailangan tayo, di ba, hindi lang tayo busy na pagandahin yung mga sarili natin na Christian ka pero pagpapatuloy mo pagiging artista mo na kung ano-ano sinusuot, yung mga pagpapaganda. Kaya sa atin, di ba, matututunan natin doon na kahit dapat pala maayos pa din yung pananamit natin. Pero wag natin bibigyan ng super focus yung mga kung paano tayo gaganda, yung sobra-sobra ng mga serum yung pinapahid mo sa mukha mo pero hindi makapag-pray ng 5 minutes, hindi natin kaya. Na yung grabe na magpaganda na sa ukay-ukay, nakakabili ng 300 pesos pero sa bagong Bible hindi maipundar, ganon. Sabi nga dyan na sa kwento ni ate girl, matututunan natin doon na kailangan mas mag-focus tayo sa mga inner man natin. Kasi kung si ate, malakas lang siya spiritually, siguro na-rebuke niya na yung magnanakaw. Kaya sa atin, di ba, wag tayo mag-focus sa panlabas nating anyo na syempre, ikikip natin yan na presentable. Pero mas ikip natin yung mga inner man natin na malakas nga at powerful sa Panginoon. Yan, sa mga ganyang sitwasyon, kailangan natin ng spiritual power. At ano nga ba yung spiritual power? Yan, sabi dyan, spiritual power is the ability to overcome the negative powers working against you. It is the ability to be in control. Ayan, kapag may spiritual power tayo, may ability tayo na i-overcome yung mga gawa ng kaaway sa mga buhay natin. Sabi nga dito, ito yung power na intended ng Panginoon na mamuhay tayo. Tapos sabi nga dyan, pero yung generation nga daw ngayon na mga Christian, most of them, di ko tayo sinasali kasi on fire tayo in Jesus' name. Yan, most of the Christian outside send the light. Tinakpan. Ayan, parang hindi sila nag-move in power, mga powerless sila. Kasi nga, hindi nila alam yung sinasabi nga ng Bible. At sabi dito, yan, may mga tinawag din si Lord na mga propeta na magiging teacher, na magiging, yung parang mag-work sa kingdom ng Panginoon, pero hindi na makarinig ng anything from God nga. Hindi na makarinig ng anything from the Lord. Kasi nga, parang mas nag-focus na sa mga make-up, sa mga paano ba magiging maayos yung ministry, kailangan ganito, ganyan. Pero wala nang time sa hari mismo, sa king, sa Lord. Ayun yung mga kailangan natin iwasan. Sabi dito, yan, maraming mga kalalakihan pumupunta daw sa church pero walang power. Pero ayun nga, kailangan maayos yung mga focus natin ulit ngayon. Tsaka ma-receive natin yung power na sinasabi dito ng Bible nga din. Tapos, next naman, yung isa sa spiritual power na tinuro na sa atin dati ni Ate Mer, yung dominion anointing. Sabihin nga po natin. Ayan, sabi dito, tayong mga Kristiyano, dapat ang anointing na meron tayo ay yung dominion level of power. Yung dominion anointing. Ay, yung anointing na to, ito yung binigay nung panahon nila Eva at Adan, yung namahala sila sa Garden of Eden. Yung napasunod, yung namumuhay sila sa Garden of Eden na hindi sila sinasakmal ng leon o ng kung ano-ano man. Yun yung dominion anointing na yung kaya mo mag-dominate nga sa mga bagay-bagay. Tapos yung kay Moses din na yung nahati yung Red Sea. Yan, kasi may dominion anointing nga na binigay si Lord sa kanila. Yung kay Joshua din na inutusan niya yung araw na mag-stand still. Dominion anointing nga din yun. Tapos sabi dito, ito yung anointing na kailangan na magkaroon tayo at freely naman na binibigay ng Panginoon. Pero sabi dyan, paano daw ba tayo magkakaganto kung
kung gusto natin maging powerful, paano? Paano natin marireceive yung gantong anointing? Sabi dyan, kailangan meron tayo ng 4 Ds na binanggit dito. Yan, kailangan may desire tayo na maging malakas talaga. Kailangan sa desire na yon mag-decide naman tayo na magiging malakas tayo hindi lang ngayon, kundi bukas at magpakailanman. Diba? May mga ganon. Tapos sabi dyan, kailangan kung gusto natin magkaroon ng dominion level of power, kailangan determine tayo na susunod tayo kay Lord kahit ano man yung hingin sa ating kapalit. Yung parang, di ba, hindi naman tayo binibigyan ni Lord na kapalit ng 20,000 o ganyan. Kundi, yung kapalit na kaya ba natin i-surrender yung mga pinapasurrender sa atin ng Panginoon. Kasi kung kaya natin yun, talagang marireceive natin yung dominion anointing na. Tapos sabi dito, discipline. Kailangan may disiplina din tayo kasi kayang-kaya tayo i-empower ni Lord. Pero kailangan nga, disiplinado ka na yung i-maintain yan hanggang sa mga susunod nga. Tapos next po, yan, katulad po nung video na yan, sabi dyan, kasi magkaiba yung motivation sa discipline. Kunyari, ngayong prayer meeting, na-motivate ka na, na-motivate ka na sumunod ulit kay Lord, na i-renew ulit yung relasyon mo sa Kanya, na magbabasa ka na talaga ng Bible, ayusin mo na talaga. Pwede tayong ma-motivate na ngayon, kaya natin gawin, pero pagbukas, wala na, hindi na kaya, ganyan. Pero kapag discipline tayo, di ba? Kapag nag-decide tayo na mag-walk in dominion anointing, tas naging discipline tayo, kapag ngayon, ginawa natin na magpe-pray talaga ako, magbabasa talaga ako ng Bible. Bukas, ganun uli. Sa isang bukas, ganun uli. Kasi nga, nakikita po natin dyan na yung motivation, kapag motivated lang, high na high. Pero kapag wala na, hayaan na. Pero pag discipline, may nararating siya. Tuloy-tuloy, continuous, tsaka constant. Sabi nga dyan, motivation comes and goes. Na yung mga motivation natin para sumunod kay Lord, kung hindi yun tama, di ba, lumilipas nga yun. Sabi dito, it's like a wave. Something high, sometimes low. Pero discipline is steady. Kapag may disiplina tayo, di ba, kapag kapag pinamuhay, isinabuhay. Pag isinabuhay na natin yung gift of the Spirit ni Lord, yung mga fruit of the Spirit, diba? Magkakaroon tayo ng disiplina, yung self-control ba? Ayun. Tapos sabi dyan, ayan, discipline doesn't waver no matter the day, na kahit malungkot ka ngayon o masaya ka, yung susunod ka pa din kay Lord. Tapos sabi dyan, motivation is the spark. Discipline is the fuel that keeps the fire burning. Yan, motivation, mamotivate ka lang na gawin yung bagay. Pero yung discipline, yun yung tutulungan ka para magtuloy-tuloy. Tapos sabi dyan, when motivation fades, discipline takes over. Yan, basahin nga po natin yung last. Yan. Magstay tayo discipline sa mga spiritual life natin nang sa gayon ma-achieve natin yung greatness na pinangako sa atin ng Panginoon. Tapos sabi nga dito, yung sa story naman nila Elisha, diba, nakita niya si Elijah na kinuha nga ng chariot of fire. At nung nakita niya yon, diba, doon siya pinagkalooban, doon napasa sa kanya yung mantel. At na-receive niya yung double portion of anointing nga ni Elijah. At nung na-receive niya yung mantel na yon, hindi siya nagpatumpik-tumpik, sumunod agad siya kay Lord. Nakita natin sa Bible, di ba, kung ano yung mga ginawa ni Elisha after mapasa sa kanya yung mantel. At sa atin din, di ba, kung gusto natin ng anointing na nanggagaling kay Lord para maging malakas yung mga inner being natin, yung mga inner man, hindi lang ngayon, kundi sa everyday na mga pamumuhay natin, kailangan nga sumunod na tayo kay Lord, yung seryosohan na, yung wala nang pagtingin sa buhay dati na, dati mas masaya kasi ganito. Yung wala na yung ganon, kundi sumunod ka kay Lord ngayon, kaya ngayon, di ba, si Lord na yung bahala na magpasaya nga sa'yo at ibigay sa'yo yung joy of the Lord. Sabi nga dito, there comes a time when a serious-minded believer receives the mantle of power. The mantle of power represents the anointing of God.
When the mantle came upon Elisha, he received the anointing of power. Kaya eto, yung mantle na yan, yung sinasabi na, yung anointing nga, yung fire ng Panginoon, yung fire ng Holy Spirit. At sabi nga dito, na si Elisha, nung sumunod talaga siya kay Lord, naging different na siya sa mga tao. Naalala niyo ba nung inaasal si Elisha ng mga bata? Panot. Pero si Elisha, hindi niya pinatulan yun, kundi hinayaan niya na si Lord na yung gumante para sa kanya. At sa atin, ganun din na sa mga pagsunod natin kay Lord, kahit may mga nagpa-persecute sa atin, banal-banalan. Banal-banalan yarn. Pero wag natin sila papatulan kasi nga, different na tayo sa mundo. Sineparate na tayo ng Panginoon para sa greater purpose nga ni Lord sa mga buhay natin. Sabi dito, katulad ng mga naunang characters sa Bible, di ba? Kailangan maging strange na tayo sa mundo na, ano ba tong Kristiyano na to? Bakit ganito yung power na meron sa kanya? Bakit ganito? Kasi nga, yun nga yung kalooban ni Lord na, kasi nga, di ba, hiniwalay na tayo, set apart na tayo. Kailangan, yung mga unbelievers, makikita nila yung difference natin sa kanila na kapag tinignan tayo, di ba, powerful na tayo. At yung mga pinagpe-pray natin na, hayaan mo na sumunod sila sa iyo, Lord, kasi nakikita nila ikaw sa buhay namin. yung prayer na, hayaan mo, Lord, na sumunod din sila sa iyo kasi nga, si Lord nasa atin. Yung ganon. Para magiging totoo yun sa atin. Kapag namuhay na nga tayo differently sa mundo nga, na, kasi may mga kilala ko na, parang ang tagal na Kristiyano pero yung ginagaya yung mga sayaw sa TikTok, parang hindi nakakatuwa. Ganon. Parang matatawa ka lang sa isang beses pero pag paulit-ulit, parang Kristiyano ba yun? Parang ang tagal niya na kay Lord pero bakit ganon? Tayo nga, dapat nag-iiwan tayo ng impact sa mga tao. Hindi yun tayo yung nai-impactan nila. Yan, sabi pa dito, yan, sabi dyan, when you receive genuine power, you can sit down. It is impossible. Yan, sabi dyan, kapag na-receive natin yung power ni Lord, hindi ka lang basta uupo dyan na yung parang wala lang nangyari. Kasi the moment na kumilos na sa atin yung Holy Spirit, hindi na natin mapipigilan yung pag-talk about kay Jesus. Hindi na natin mapipigilan yung mga pag-share. Kasi nga, nasa atin na yung Holy Spirit at work na si Lord sa atin. Tapos sabi dito, yan. Hindi nga katulad ng sinabi ko kanina, dapat na-identify na ng mga tao na disciple tayo ni Lord. Tapos, sabi dito, ayan, sabi dyan, yung be ye separate na, sinasabi nga sa atin ni Lord, kailangan isabuhay na natin yon. Tapos, sabi dito, hayaan natin na makilala ng mga tao, tayo kung sino si Lord. Ganon, sa mga buhay natin. Sabi dyan, declare your stand, make it plain na follower ako ni Jesus. Tapos one time nga sa office kasi alam nga nila na yung Christian ako. Tapos sinasabi nila na, uy, na si Verna. Parang, Verna, may makulit na client, murahin mo na. Ginaganon ako. Sabi ko, hindi po pwede. Sabi niya, hindi, magalit ka naman. Kahit isang beses, hindi magagalit si Jesus, promise. Sinabi niya yun. Sabi ko, ay, hindi po talaga. Sabi ko, ayoko po, mabait po ako. Parang gumaganon-ganon lang ako. Pero sa sarili ko na, hindi, iba na nga ako. Bakit pa ako magmumura kapag galit ako? Yung mga ganong bagay, kailangan yung sa pamuhay na natin yung mga ganon na kailangan mag-stand na tayo sa kalooban nga din ni Lord. At sa sunod naman, ayan yung sinasabi dito na magpapalakas sa mga inner man natin, yung anointing of fire nga, yung power nga ng Holy Spirit. At sabi dito, kailangan nga may mag-ignite ng fire na yon sa mga puso natin. Yon, una na doon yung stubborn faith. Yan. Yung stubborn faith, ito yung makulit na pananampalataya. Yung kung may mga commercial sa TV na yung mantsa daw makapit sa damit,
Ganon, yung makulit, ang tagal, kailangan ng Ariel para matanggal. Dapat sa atin, maging stubborn din tayo sa mga pananampalataya natin na yung maging mature na tayo, talagang susunod na tayo kay Lord, yung kaya na natin mag-stand. Tapos sabi dito, yung stubborn faith, ito yung mature conviction na cannot be shaken, na ano man yung sabihin ng mundo, hindi, ito yung pananampalataya ko. Tapos sabi dito, yan yung stubborn faith, is when you burn the bridges behind you. You destroy the vehicle that can take you back to your former positions. Na yung stubborn faith, kapag pinapaalala sa'yo ng kaaway yung pamumuhay mo dati, kapag may stubborn faith ka na hindi, binago na ako ni Lord, ayoko na ng mga ganon. Kaya yung stubborn faith, ito yung mag-empower sa atin para yung iwanan na talaga yung mga past life natin, tsaka sumunod na talaga kay Lord. Tapos, ayun nga, sabi dito, you must burn off every avenue of retreat. Yan, iwanan na natin yung mga bagay sa buhay natin na yung gusto pa na bumalik ka sa dati. Lalo ngayon, di ba, madami sa atin yung mga nabaptize last, water baptism. Na mga baby Christian pa kayo at may mga pagkakataon na syempre pinagdaanan din ng lahat yan na siguro may mga pagkakataon na binabalik ka sa dati yung mag-ML ka uli, mag-yosi ka ulit, magganto ka ulit. Pero kung may stubborn faith tayo, kaya na natin mag-stand na hindi na tayo babalik sa mga ganong bagay kasi nga sinet apart na tayo ni Lord. At sabi nga sa Bible, diba, for without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan, di ba, para mapalakas yung mga inner man natin, kailangan may faith din tayo na kaya tayong palakasin ng Panginoon. Tapos, sunod naman, yan, para ma-receive natin yung anointing ni Lord, kailangan meron tayong effective quiet time. Sabi dito, kailangan kanya-kanya sa atin, may mga quiet time tayo na sinet apart para i-meet nga yung Panginoon. Yan. Itong mga quiet time na to, ito yung dapat na time na sinet apart natin na hindi tayo magpe-Facebook, hindi tayo magme-messenger, hindi tayo makikipag-usap sa kung sino-sino, sa Panginoon lang. Tapos sabi dito, kapag wala tayong time para sa quiet time natin kay Lord, kalimutan na daw natin na gusto nating lumago spiritually. Kapag wala tayong quiet time, kalimutan na daw natin na pwede pala tayong magtagumpay. Kasi nga, yung mga nagtatagumpay daw talaga sa Panginoon, ay yung may mga personal na relasyon kahit wala sa church. Yung personal na relasyon sa Panginoon, kahit wala sa church, kahit walang makakakita. Sabi nga dyan, the quiet time is your source of strength. Kaya kung wala tayong quiet time, kung ang gulo-gulo lang mga araw natin, ibig sabihin, nagiging mga weakling tayo o yung nangihina nga. At sabi nga, may mga tao daw na nagsasabi na, kunyari sa umaga, madami na daw pinahina yung kaaway sa ganong mga sitwasyon na, mamaya na lang ako magbabasa ng Bible kapag nasa office na ako. Mamaya na lang ako magde-devotion kapag nasa school na ako habang wala pa si ma'am. Mamaya na ako magde-devotion kapag nasa bus na ako, pag nasa tricycle ako, sa cellphone na lang kasi ganyan-ganyan. Kapag ganun daw tayo ka-busy, kalimutan na natin na lalago tayo spiritually. Kasi isa sa mga paraan para mag-grow tayo kay Lord ay yung may quiet time nga tayo. Na yung binibigyan talaga natin ng time, yung makipag-usap nga sa Panginoon. Kung may mga moments sa atin, di tayo maka-attend sa mga prayer gathering. Bukas naman yung church, Monday to Sunday, pwede tayo mag-pray sa iba't ibang mga araw. Kung gusto nga natin makatagbo yung Panginoon. Sabi dito, kung gusto natin ma-ignite, mapalakas yung mga inner man natin, kailangan mag-create tayo ng time with the Lord. Sabi dito, yung quiet time, kailangan organize siya. Katulad ng pinanood ko sa inyo po kanina na yung discipline, di ba, tuloy-tuloy. Hindi yung kapag motivated, dun lang magbabasa ng Bible, dun lang magpe-pray, dun lang hindi yung kapag may problema, dun na lang iiyak, dun na lang magpe-pray, dun na lang tatawag ng tulong sa Panginoon. Kundi everyday ng mga buhay natin, kailangan talagang i-crucify natin yung mga flesh natin at talagang sumunod nga tayo sa Panginoon. At yung iba pang mga paraan dito para talagang maging effective na yung mga pagpapalakas sa inner man, yan, sabi dyan, you must crucify the flesh,
na it is no longer us who lives, dapat si Lord may mga gusto tayong gawin, pero tatanong natin, Lord, gusto mo po ba to? Yan, sabi dyan, may regular fasting and prayer. Yan, nagsishare pa din ng word of God sa iba. Nagsishare pa din ng relasyon sa Panginoon sa iba. Sabi dyan, develop intense hunger for God's word, na gutom pa din at uhaw sa salita ng Diyos. Hindi yung, dahil alam mo na yung theology, alam mo na yung mga iba't ibang term ng theology nga, parang magmamagaling na tayo na, di, alam ko na yan. Alam natin yon, pero alam din yun ng kaaway. Kaya kailangan, mas matalino pa din tayo sa kaaway. At sabi dyan, yung walk in the Spirit, na mag-walk in the Spirit pa din tayo kung gusto natin talagang ma-ignite yung mga inner man natin sa power nga ng Holy Spirit. At sabi dito, next na po. Yan, si Elijah, katulad ng mga sinabi ko kanina, siya yung nagpatunay sa mga tagasunod ni Baal na hindi totoo yung Diyosan nila. Kaya si Elijah, di ba, nag-effort siya sa altar niya na siya yung nag-prepare ng mga bato, nag-ayos ng mga kahoy doon, ng mga animal na isa-sacrifice, tapos nag-prepare ng tubig, tapos talagang tumawag siya sa Panginoon na lahat ng kailangan para mapatunayan na ang Diyos ay Diyos. Ginawa yun ni Elijah sa pamamagitan nga ng pag-o-offer sa altar. At sabi dito, yan, God wants everything on the altar, including your money and yourself. Na sa mga altar ba natin na yung parang ino-offer natin kay Lord, lahat pa ba nabibigay natin kay Lord? O may mga wini-withhold na tayo na, Lord, wag to kasi mahalaga to. Yung may mga ganun pa ba tayo? O dumating na po ba tayo sa point na kaya mo nang ibigay lahat sa Panginoon? Kasi nga, gusto mong sumunod sa Kanya parang di ka kontento na may wini-withhold ka pa. Kaya sa atin, di ba, sa mga altar na ino-offer natin kay Lord, parang lahat ba nandun? Parang lahat ba ng kayamanan natin, kahit yung mga pangarap natin, nabibigay ba natin yun sa Lord? O may mga wini-withhold pa tayo? Kasi kapag may mga wini-withhold pa tayo, hindi natin marireceive yung fire ng Holy Spirit na kailangan nating ma-receive para ma-empower tayo sa mga buhay natin sa araw-araw nga. Sabi dito, sometimes, the way you can know how far somebody is moving with God is by what He gives to God. Na minsan daw, malalaman mo na kapag yung tao na yun, gustong-gusto sumunod sa Panginoon, kapag kaya niya nang ibigay lahat. Kasi kapag tayo may mga kaya pa tayong bilhin na gantong amount pero di natin mga sacrificial giving kay Lord, ayun, alam na natin kung ano yung priority. Kaya tayo, di ba, mag-spend tayo ng time sa Panginoon nang sa gayon ay ma-empower nga tayo. At sabi nga na wag natin i-compare yung sarili natin sa iba na mas maganda ako sa kanya mas magaling ako sa kanya, mas mayaman ako sa kanya. Sabi doon, wag natin i-compare yung mga sarili natin sa ganong bagay lang. Kasi nga, diba, yung ultimate goal natin bilang Kristiyano, yung to be like Jesus din. Kaya, kung may isang tao o na pwede natin i-compare yung mga sarili natin, sa Panginoon lang yun. Kasi nga, yung mga pagko-compare din, parang mawawala nga daw nun yung anointing ng Panginoon sa mga buhay natin. Yan, may tanong nga po dito. Yan, babasa nga po. Yan, ready na po ba tayo na ibigay lahat sa Panginoon? Willing na po ba tayo na i-abandon lahat para makasunod kay Lord? Kasi yung sinasabi dito sa message na to, na pagpapalakas sa inner man, hindi lang yun basta yung ngayon lang, kundi yun yung araw-araw na pagsusurrender mo kay Lord, yun yung araw-araw na pagde-decide mo na sumunod kay Lord, yung I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yung sinasabi dito na pagpapalakas ng inner man, yun yung talagang yung pagsusurrender mo, tsaka yung pagde-decide na sumunod talaga sa Panginoon. Tapos sabi dito, kapag daw ba sinend tayo sa mission, ready daw ba tayo? O gusto lang natin yung fire ng Holy Spirit kasi para masabing on fire tayo? O gusto ba natin yung fire ng Holy Spirit para makayanan natin lahat ng bagay? Kasi nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo,
nag-aasikaso tayo sa mga bahay natin, may mga times na nanghihina din talaga tayo. Pero ang gusto pa natin, yung fire na talagang mai-ignite sa araw-araw o yung fire na ngayon lang, dapat gustuhin natin yung fire na talagang, yung nagfa-fan into flame, yung talagang sumisilab, talagang mainit na mainit sa araw-araw nga. Tapos sabi nga dito, na disgrace daw sa mga Kristiyano nating pamumuhay kapag wala daw tayong power. Disgrace daw yon sa salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Kasi niligtas tayo ni Lord, bakit hindi tayo makapag-walk in power? Niligtas tayo ni Lord sa mga bondage, yung pinakawalan tayo sa mga panghihina. Pero bakit daw may mga times na hinahayaan lang natin na ma-discourage tayo o kaya manlupay-pay, manghina? Dapat daw hindi. Kasi kailangan yung inner man natin, nare-renew yan day by day, na-strengthen yan. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin na maging malakas tayo sa Kanya sa araw-araw na buhay natin. At sabi nga dito, yan, last na lang to, sabi dyan, yung worldly military ngayon, lagi silang nag-i-improve ng mga ng mga weapons. Yung mga baril nila, hindi lang yung water gun, kundi yung mga baril nila, yung lumalaki din, yung mahaba, tapos yung malayo yung mga nare-reach. Tapos may mga bomba, may mga kung ano-ano na pine-prepare yung mga yung mga military para maging ready nga sa gera, ganon. At sabi dyan, habang yung mga yung mga sundalo, pinapalakas nila yung mga kampo nila. Ganon din daw yung mga kaaway. Yung mga spiritual demons, diba, yung mga devils. Kung nag-i-improve yung mga sundalo, nag-i-improve din daw yung kaaway sa mga pamamaraan nila kung paano matatalo yung mga Kristiyano. Pero sa atin, dapat alam natin kung paano natin gagamitin yung spiritual armor, diba, na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, it is when the power falls upon you that you will become a disciple. Yan. Si Jesus, bago siya mapako sa krus, pinangako niya sa mga disciple niya na bababa yung Holy Spirit sa kanila at tutulungan sila sa mga ginagawa nila para sa Panginoon. At sinasabi dito na malalaman mo na disciple na yung isang Kristiyano kapag nakita na sa buhay niya na empowered na siya ng Holy Spirit. Sabi dito, this can happen to you when you are genuinely born again. Yung born again na hindi lang Christian Althea, kundi yung Althea na kahit hindi mo sabihin na Christian to, malalaman mo na Christian siya. Yun yung kalooban sa atin ni Lord na makita ng mga tao kung sino si Jesus at kung ano yung power na meron ng Panginoon sa pamamagitan nga natin. At kagaya nung na-preach nung Sunday, ano nga po yung preaching nung Sunday? Diba? Yung preaching nung Sunday, ano yun? Yung how to make the rest of your life the best of your life. Ayan. Ano yung sagot doon, di ba? Isa to sa mga sagot din doon sa pinreach ni Pastor last Sunday na paano magiging best yung mga buhay natin na natitira dito sa mundo. Magiging best yun kapag nag-walk in power na tayo, kapag nag-walk with the Holy Spirit na tayo, kapag nag-walk na tayo sa power ng Panginoon na kapag nanghina tayo, bangon agad. Kapag nandupaypay, bangon agad. Pag na-discourage, encourage yung sarili sa Panginoon. Yun yung isa sa mga paraan kung paano natin magagawang best yung mga natitirang buhay natin dito sa mundo. At sabi dito, yan, sa last na lang, mag-prayer points po ulit tayo. Yan, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Let the flood of God's power soak me in Jesus' name. Lord, make this remaining months a month of power for me in Jesus' name. Spirit of resurrection, fall upon my life in Jesus' name. Let my prayer stones be converted and locate my Goliath today in Jesus' name. I dismantle every satanic agenda for my life in Jesus' name. Lord, advertise your power in my life in Jesus' name. Kaya, let's pray po.